Ka-Express, muling umiinit ang usapan tungkol sa NBA Dream ni Kai Sotto. At ngayon ang Los Angeles Lakers naman ang pinag-uusapan ng maraming fans. Linawin muna natin, wala pang official report na pumirma na si Kai sa Lakers. Wala ring verified confirmation na may Exhibit 10 contract na siyang hawak. Pero kung fit, opportunity at realistic NBA doorway ang pag-uusapan, hindi malayong pag-usapan kung bakit may sense ang Lakers angle para kay Kai. Ang Lakers ay patuloy na nag-aayos ng kanilang frontcourt. Nakuha nila si Walker Kessler bilang defensive center at matapos ma-trade si DeAndre Ayton, lumabas sa reports na naghahanda pa rin sila ng reserve big man options. Dito pumapasok ang pangalan ni Kai bilang low-risk, high-upside experiment. Hindi bilang guaranteed NBA player agad, kundi bilang training camp project na pwedeng subukan sa Exhibit 10 setup. Ka-express ang Exhibit 10 ay hindi final roster spot. Pero sapat na yon para makapasok si Kai sa NBA environment. Makakapag-training camp siya. Makikita siya ng coaches. Masusukat ang kanyang katawan, mobility, conditioning, rebounding, rim protection, at decision making. At kung hindi man agad makapasok sa main roster, may G-League pathway pa rin. Para kay Kai, malaking bagay ito dahil hindi na siya dating puro potensya lang. May B-League experience na siya. May production, may maturity. May 7'3" size na hindi basta-basta natatagpuan. At kung ang Lakers ay naghahanap ng extra big man depth behind Kessler, pwedeng maging interesting developmental option si Kai. Kaya ang tanong ngayon, Lakers ba ang tamang pinto? Wala pang confirmation. Pero kung Exhibit 10 ang pag-uusapan, sapat na yon para buhayin ulit ang NBA Dream ni Kai Sotto. Kapag narinig ng Pinoy fans ang pangalang Kai Sotto at Los Angeles Lakers sa iisang usapan, natural lang na biglang lalakas ang kaba, excitement at pag-asa. Dahil Lakers ito, isa ito sa pinakamalaking franchise sa NBA, historic team, global brand, at para sa isang Filipino big man na matagal nang hinahabol ang NBA Dream, kahit training camp invite lang, kahit Exhibit 10 contract lang, kahit maliit na pinto lang muna, malaking bagay na yon. Pero bago tayo lumipad sa hype, kailangan muna nating maging malinaw. Wala pang official signing. Wala pang confirmed Lakers contract. Wala pang verified report na si Kai Sotto ay may Exhibit 10 deal na sa Los Angeles. Kaya ang tamang approach dito, hindi ito breaking news na tapos na ang deal. Ito ay analysis kung bakit may basketball logic ang Lakers fit, lalo na kung Exhibit 10 pathway ang pag-uusapan. At dito nagiging interesante ang sitwasyon. Ang Lakers ay nasa stage ng roster adjustment. Nakuha nila si Walker Kessler, isang athletic 7-footer na kilala sa rebounding, rim protection, and efficiency around the basket. Ibig sabihin, may main defensive center na sila. Pero matapos ma-trade si DeAndre Ayton, nabuksan ang usapan tungkol sa backup big man depth. At ayon sa mga reports, naghahanap pa rin sila ng reserve big options na babagay sa bagong direction ng team. Dito papasok ang tanong, bakit si Kai Sotto? Unang-una, size. Sa NBA, hindi mo basta makikita ang 7'3" na big man na may touch, may passing feel, at may professional experience. Kahit mabilis na ang NBA ngayon, may value pa rin ang malaking center na kayang mag-protect ng rim, mag-rebound, mag-screen, at magbigay ng vertical presence sa ilalim. Hindi kailangan gawin ni Kai ang lahat. Hindi kailangan maging star agad. Ang kailangan lang, kung bibigyan ng chance, may pakita niya na may specific role siyang kayang punan. Pangalawa, low risk ang Exhibit 10 para sa Lakers. Hindi ito guaranteed roster spot. Hindi ito malaking salary commitment. Hindi ito move na sisira sa cap sheet. Para sa NBA team, ang Exhibit 10 ay paraan para magdala ng player sa training camp, tingnan sa system, at kung may potential, i-convert sa two-way or ipadala sa G-League affiliate. Kung hindi mag-work, madaling i-wave. Pero kung mag-work, baka may nahanap kang hidden development piece. At para kay Kai, sapat na iyon. Dahil ang kailangan niya ngayon ay hindi headline lang. Kailangan niya ng NBA environment. Kailangan niya ng coaching. Kailangan niya ng direct feedback mula sa NBA staff. Kailangan niyang makita kung gaano kalayo pa ang gap niya sa real NBA pace. At higit sa lahat, kailangan niyang patunayan ang kanyang size and skill set ay hindi lang pang international league, kundi may possible use sa NBA system. Ka-Express, dito dapat maging realistic ang fans.
Kapag sinabing fit si Kai sa Lakers, hindi ibig sabihin automatic siya ang backup center ni Walker Kessler. Hindi ibig sabihin makakapasok agad siya sa rotation. Ang ibig sabihin, may pathway na pwedeng pag-aralan. Kung kailangan ng Lakers ng extra camp big, developmental center, and possible G-League project, bagay na pag-usapan si Kai. Lalo na kung ang goal ay maghanap ng low-cost big man na may size, fan interest, international experience, and upside. At huwag nating kalimutan, mas mature na si Kai ngayon. Hindi na ito yung teenage prospect na puro potential ang usapan. Dumaan na siya sa Australian NBL. Dumaan na siya sa Japan B-League. Nakaharap na siya sa mas physical na pro competition. Dumaan na rin siya sa injury, rehab, comeback, criticism, and pressure. Kaya kung haharap siya sa Lakers training camp environment, mas buo na ang kanyang katawan, mas malinaw na ang kanyang identity, at mas alam na niya kung ano ang kailangan niyang patunayan. Ang challenge, malinaw din. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang sumabay sa pace. Kailangan niyang gumalaw ng mabilis sa pick and roll defense. Kailangan niyang hindi ma-expose kapag inilabas siya sa perimeter. Kailangan niyang maging physical sa box out. Kailangan niyang mag-screen ng matigas, hindi soft. Kailangan niyang maging disciplined sa fouls. At kailangan niyang tanggapin na ang role niya kung sakali ay simple muna. Rebound, protect the rim, finish easy plays, make the right pass, and play hard every possession. Express dito mas lalong nagiging malinaw kung bakit kahit Exhibit 10 contract lang ang pag-usapan para kay Soto, hindi dapat ito maliitin. Para sa isang player na ilang taon nang hinahabol ang NBA dream, minsan hindi agad guaranteed contract ang unang pinto. Minsan training camp invite muna. Minsan G-League pathway muna. Minsan kailangan mo muna makapasok sa building bago mo mapatunayan na karapat-dapat kang manatili. At kung Los Angeles Lakers ang team na pag-uusapan, mas lumalaki ang attention. Hindi lang dahil Lakers sila. Hindi lang dahil global brand sila. Kundi dahil ang frontcourt situation nila ay may logic na pag-aralan. Nakuha nila si Walker Kessler bilang main defensive center. Isang big man na kilala sa rebounding, rim protection, and efficiency sa loob. Pero kapag may starting center ka na, ang susunod na tanong lagi ay depth. Sino ang backup? Sino ang emergency big? Sino ang developmental center na pwedeng i-test sa camp without major financial risk? At dito papasok ang Exhibit 10 value ni Kai. Hindi siya kailangang kunin ng Lakers bilang immediate rotation player. Hindi siya kailangang bigyan agad ng guaranteed NBA spot. Ang kailangan lang muna, kung may interest man, ay bigyan siya ng chance na matest. Sa training camp, doon makikita kung gaano na siya kalayo mula sa dating Kai. Doon makikita kung ano ang magagawa ng 7'3" size niya at kung sapat na ba para maging useful sa NBA system. Doon makikita kung ang kanyang B-League experience, passing touch, rebounding, and rim protection ay may totoong translation sa NBA pace. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.